Hi! What's up kaibigan? Ito ang Mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang mga sinaunang higanting puno na natagpuan. Isang fossil tree ang natagpuan sa Hilagang Thailand na may sukat na 240 talampakan na nagpapahiwatig na ang orihinal na puno ay higit sa 330 talampakan ang taas at nasa isang mamasa-masa na tropical na kagubatan sa loob halos ng 800,000 years. Ang mga puno ay lumilitaw na malapit na naugnay sa isang species na nabubuhay ngayon na tinatawag na Compassia elegans, nakabilang sa parehong pamilya ng beans, peas at black locust tree. Ipinaliwanag na nangungunang may akda ng pag-aaral na si Mark Philip ng France University of Lyon. Ibig sabihin, ang mga sinaunang puno ay hindi malapit na nauugnay sa mga matataas na puno ngayon na kung saan ang mga eucalyptus o gum tree ng Australia at Sequoia redwoods ng California. Pareho sa mga buhay na punong iyon ay maaaring umabot ng humigit kumulang 130 metro o 425 talampakan ang taas. Kapansin-pansin, walang mga puno na nabubuhay ngayon sa Thailand na halos kasing laki ng mga sinaunang puno. Ang pinakamataas na puno ngayon sa Thailand ay halos 60 metro o 200 talampakan. Ang pinakamataas na punong naitala pa sa Thailand ay ang isang crabak tree na kabilang sa Dipterocarpaceae o tropical oaks. 58 metro o 190 talampakan ang taas. Ang mga sediment kung saan natagpuan ang mga fossil tree ay nagpapatunay na sila ay nabubuhay sa isang basang kagubatan sa gilid ng isang mababang kapatagan. Sa ngayon, ang mga fossil tree ay nasa taas na 170 metro o 550 talampakan sa ibabaw ng antas ng dagat at ang klima ay nagbabago sa pagitan ng tag-ulan at tagtuyot, ang tinatawag na monsonal. Sinabi na posibleng nagkaroon ng kaunting pag-angat sa rehiyon mula nang bumagsak ang mga puno. Kung paano natagpuan ang mga nakabaon na punong ito ay isang kawili-wiling kwento mismo. Ang isang maliit na bahagi ng isang malaking petrified log ay natagpuan 10 taon na ang nakalilipas ng isang taga-nayon sa isang reserbang kagubatan sa Bantak District, Tak Province. Ang pagtuklas ay iniulat sa mga opisyal ng National Park Wildlife and Plant Conservation Department at kaya lumabas ang isang opisyal upang suriin ang lag at sinuri ang nakapalibot na lugar. Pagkatapos ay hinukay ang troso sa haba na 21 metro o 70 talampakan nang hindi umabot sa dulo. Ang ground penetrating radar ay dinala at natagpuan na ang 30 metro o 100 talampakan ng trunk. Ngunit ang trunk ay hindi pa rin nalalantad. Noong 2005 sa kasalukuyan, 7 sa siyam na natuklasang petrified trunks ang nahukay. Karamihan ay noong 2005. Ang resulta ay ang itsura at kung ano ang itinuturing na pinakamahabang piraso ng petrified na kahoy sa mundo na may haba na 72.22 metro o 236.9 talampakan. Ang ulat ng mga mananaliksik noong 2006, ang pangalan ng parke ay pinalitan ng Petrified Forest Park dahil sa mga kamanghamanghang pagtuklas. Ang tanong ng marami kung bakit may malalaking puno noon na walang kaugnayan sa mga higanting puno ngayon. Lumilitaw na isa lamang itong kaso na tinatawag na convergent evolution, na kung saan ang mga katulad na salik sa kapaligiran ay humahantong sa mga katangian na magkatulad sa hindi nauugnay na mga species. Isipin ang reyes sa South America, ostriches sa Africa at emos sa Australia.
Lahat ay malalaki, walang kaugnayang lumilipad na mga ibon sa iba't ibang kontinente. Ano ang nagtutulak sa mga puno na lumaki? Tumaas ng ganon kataas. Ngunit isang siksik na kagubatan at isang kompetisyon para sa sikat ng araw ay bahagi nito. Malamang na sa paglipas ng daan-daang milyong taon na ang mga halaman ay nakapaligid doon, ay maraming napakataas na uri ng puno marahil mula sa bawat pamilya ng halaman. Ito ay isang napakapambihirang bagay na makakuha ng isang buong petrified trunk upang kumpirmahin ito. Kung nagustuhan mo ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.